Sandro, naku, napahiya ho. Grabe, napahiya ho sa mga Duterte. Kasi naman, alam mo yung style mo na pa-English na para magmukhang susya at para magmukhang matalino, hindi uubra yan sa mga Duterte. Kasi alam mo naman ang mga Duterte, talagang matitikas yan. At magaling na po yan sa politika. Ikaw, Tutoy, bata ka pa. Tutoy, yung pagsisinungaling mo ay madaling mabisto. At saka alam mo, kitang-kita naman sa pagmumukha mo na medyo yung lies mo, ika nga, hindi maipinta. Pag nagsisinungaling ka, yung mukha mo hindi maipinta. Yung pagsisinungaling mo, lumalabas siguro natutunan mo yung sa tatay mo sinungaling, tsaka dun sa lolo mo pang sinungaling. Sama-sama na kayong puro sinungaling. Kung ako sa'yo, wag na wag mong anuhin ang mga Duterte kasi wala madali kayong ika nga patumbahin bilang sa pagdating mo sa katotohanan yung patumbahin Hindi, madali kang patumbahin sa kasinungalingan dahil alam mo yung kasinungalingan mo yan yung propaganda nyo mula noon pa na hanggang ngayon kitang-kita mo naman na nananaig pa rin ang kasinungalingan sa pamilya ninyo. Kaya hindi pwede yung ganyang mo mga birada na tulad na sinasabi mo kasi may parinig ka pa dun sa project dyan sa DPWH ng mga Duterte, hinamong katuloy. Paano ngayon? Paano ka? Diba? Bakit di ka ngayon maglabas ng ebidensya? Sabi nga niya, ako, hindi mo ba alam na bulag ka? Kasi ako nagpakita ng ebidensya. DPWH na mismo nagsabi na tapos ang proyekto, maayos ang proyekto. Yung sa distrito mo. Paya ka dyan, Brad. Tutoy, payang-paya ka dyan. Huwag mo nang anuhin yan, dalihin yan dahil alam mo, ang mga Duterte, maingat yan pagdating sa mga ganyang issue, lalo na nung naging presidente ang kanilang tatay. Ay, naku po, alam mo naman si Pangulong Duterte, ayaw niya ng Di ba, napakarami na hong pinukol na issue itong si Trillanes. Naalala mo? Yung talon ng si Trillanes? Hindi, alam mo yung si Trillanes, di ba? Lahat na naakusasyon, sinasabing yung mga kesyo parang Davao Syndicate or something, ganyan-ganyan. Alam mo, kung hindi naman kayo kasigunggung din, ang mga Duterte, napakaano niyan. Pagdating po sa mga issue, hindi mo yan mabibigyan ng kahit na anong issue kasi nag-iingat po sila. Kasi alam nila na maraming kalaban ang kanilang tatay, lalo na nung naging Pangulo. So talagang lahat ay gagawin nilang tama. Lahat ay malinis. Kasi alam nilang bebuelta ito someday kung gagawa sila ng masama. Yan ang problema sa inyo. Akusa lang kayo ng akusa nang wala naman kayong ebidensya. Ayan tuloy nangyayari sa inyo. Diba? Pakinggan nga natin to. Panoorin nga natin itong news na kung saan napahiyaho itong si Sandro. Binanatan ng magkapatid na Duterte si House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod yan ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi raw matiis ni Davao City Representative Paulo Duterte ang baho ng korupsyon sa Kamara kaya hindi siya dumadalo sa mga sesyon. Nako po. Yan ang sagot niya hindi. Tama kasi sinabihan siya na hindi daw siya dumadalo. Ako rin naman, di rin ako dadalo dyan. Banat ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos tungkol sa kanyang mga pag-absent. Matatandaang bumuelta si Sandro kay Pulong matapos niyang akusahan si Sandro na siya ang pumili kay bagong House Speaker Bogie D at sabihing palabas at cover up lang ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Paka-style ngayon nung anak siya ng Pangulo, pero I can... Hindi ka nakakatawa. Ang sarap mong anuhin. Style nung kanyang Pangulo. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, ni aninag ni Pulong hindi mo makikita Sa lahat ng gulo sa Kamara noon, ni aninag ni Pulong hindi mo makikita. Pero alam mo ba nung panahon ni Pangulong Duterte, pag si Pulong nagpunta sa Kamara, talagang parang presidente dating pero hindi mo yan maaninag na dadalaw sa speaker, dadalaw sa ganito, manghihingi ng ganito. Hindi, ikaw, ang ingay mo, Tutoy. Ang ingay mo. For you that we are consultative with all the party leaders. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district.
Sagot naman ni Representative Duterte, walang ghost project sa kanyang distrito. Mas mabuti raw tumulong na lang si Sandro na ipaliwanag kung saan napunta ang 6 trilyon pisong pondo na kinurakot umano ng kanyang tsuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan, derechuhan na mga kababayan. Kinurakot. Derechuhan na yan, ha? Oh, derechuhan na yan. Sabi niya, perhaps the gentleman time would be better spent in helping account for the trillions so expertly plundered and cartelized by his uncle, former Speaker Martin Romualdez, and by Congressman Zaldico, so that this may be returned to the National Treasury where they rightfully belong. Asa ka pa, Congressman Pulong. Yun yung ill-gotten wealth ng pamilya nila, di na binalik eh. Asa ka pa. Hindi, totoo. Diba? Ang daming pang kaso niyan, yun yung nahatulan nga silang guilty, ayaw nga ibalik. So yung pa kayang sa uncle niya, hindi, alam mo, ganito lang kasimple yan, di ba? Alam, sabi nga nila ni Bato, anong ibig sabihin yung resignation? Di ba? Yung resignation ay sign of guilt. Sabi, ika nga, sign of guilt at hindi lamang po sign of guilt yan. Talaga nga namang may ibig sabihin talaga niyan, di ba? Ibig sabihin talagang hindi ko alam kung sign of guilt lang o baka naman para lang matigilan na. 'Di ba? Matigilan na yung kasi ngayon iba na direksyon eh. Iba na direksyon. Ang talagang tinatadtad na ngayon yung mga DPWH official, 'di ba? Para bagang ang dating, tama na ha, nag-resign na, okay na tayo ha. Parang ganun eh. Sa akin, it's not just a sign of guilt, but maybe sign na para tumigil na, wag nang ituloy ang ganito kasi anyway, eto na, wala naman ako bilang speaker. Kaya lang, hindi ganun ang gusto ng taong bayan. It's not just the speakership. It's the president. Kaya dapat talaga manawagan tayo ng Marcos resign. Kaya gusto ko lang sabihin ito kasi meron ako nabasa at napanood na sabi ba naman doon, yung sa Luneta daw is not for sabi ng mga komunistang NPA, teroristang NPA, sabi nila hindi daw para sa Marcos resign. Alam mo, for the first time in the history of our country for so long, decades na laging nananawagan ng resign ang itong president resign, kung sino man yung presidente, si Gloria, si Duterte, si Erap, si Ramos, even Cory, naalala ko na itong mga lintik na mga teroristang NPA na nagpapanggap yan, lagi yan nagsasabi na resign ang presidente. This is the first time na kumain ng suka ito mga putang inan to. Dati sinatabi nilang itong si Marcos ay diktador, itong si Marcos ay magnanakaw, sinungaling. Ngayon, for the first time, sabi nila, hindi magtitipon-tipon para isigaw na anti-Marcos. Kaya alam mo, itong mga komunistang NPA na ito, talagang bayaran. First time yan eh. First time ka na makakita itong mga lintik na ito na hindi nanawagan ng Marcos resign. Halatang bayad. Magkano kaya binayad sa kanila? No? Billion kaya? Flood control project kaya binayad sa kanila? O dahil sa panahon ni Marcos, lumalakas ang mga NPA. Ni Congressman Zaldico, wala pang bagong pahayag si Sandro. Oy, Zaldico, kamusta na? Pero si VP Sara, tila sinigundahan naman ang naging unang pahayag ng kapatid. Ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget. Sinisisi rin ng busy si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade. Tingnan mo. Tingnan mo yan ha. May sasagot. Tingnan mo kung sino yung sasagot na yun. Accountability. Buwelta naman dyan ang Malacanang. Dapat alam daw ng bise na hindi sakop ng Pangulo ang pagbiyahe ng mga mamabatas dahil sa separation of power. Alam mo, dito
dito sa paglagay nila kay Claire Castro, ito talaga, it only signify one thing, o proves one thing pala. Alam nyo ko ano? Mahinang nila lang si Marcos. Hindi niya kayang sumagot ng mag-isa. Diba? Kailangan niya ng isang palingkera mambash kay BP Sara Duterte. Hindi niya kayang sumagot eh. Kaya kailangan niya to. Diba? Lagi na lang ganyan yan eh. Pambabastos lang ginagawa kay BP Sara Duterte. Kasi nga ho, yung presidente natin iyakin. Yung presidente natin mahinang nila lang. Yung presidente natin is spoiled brat. Takot sa confrontation. Kaya ngayon, nag-assign na lang siya ng makikipag-away para sa kanya. At ang nakakahiya, babae pa. Ito ang argument niya. O, tingnan natin yung argumento niya kung valid ba. Sabi niya, dapat alam din niya na kailangan ng whole departure order o may kaso. Para daw mapigilan. Alam mo, Claire Castro, para lang sa kaalaman mo, ang gobyerno na ito, pag ginusto, kayang gawin. Kahit nga illegal, ginagawa eh. Halimbawa, yung kapag papaalis kay PRRD, yung pagdala sa dahig, illegal yun eh. Yun ay malinaw na illegal. Kasi malinaw na kailangan dalhin muna sa local courts. Hindi mo pwedeng isantabi yun na kailangan dalhin sa local courts. Any accused facing criminal charges ay kailangan mong bigyan ng due process. Hindi binigyan si PRRD ng due process. Dinala, binitbit, without anything. As in, hindi pinayagan ng abogado, hindi pinayagan ng anak, walang medical, wala lahat. Kaya nga sila kinakasuhan ngayon eh. Diba? So, ibig sabihin, kung gusto, kayang gawin kahit illegal. Ang ibig lamang pong sabihin yan, na hindi nila pinipigilan ng pag-alis ni Zaldico o sino man, ay dahil hinayaan na lang nila. Hinayaan na lang nila dahil kagustuhan din nilang mawala na yan, hindi na magsalita yan para hindi masumbong ang talagang pinaka-master. Wala rin naman daw whole departure mula sa korte. Si VP Sara nga raw mismo ay nakailang biyahe na sa ibang bansa kung saan gumastos na ang gobyerno ng 7.4 million pesos para sa kanyang security at OVP personnel. Anong kinaugnayan niyang statement mo na yan? Ang pinag-uusapan natin dito yung mga congressman. Bakit siya na naman? Talagang obsis ka, no? Obsis ka kay VP Sara Duterte. Siguro gusto mo rin maging vice president, no? O kaya maging politician. Kasi yung grabe yung obsession mo eh. Malaking bayad ba sa'yo? Malaki ba yung binabayad sa'yo ni Marcos kaya ganyan kaka-obsess kay VP Sara Duterte? Alam mo, sabi ko sa'yo, this will be your ending. Alam mo, ito papayuhan lang kita ha. Makinig ka sa akin na mabuti. Etong si Marcos, destined na bumagsak ito. Dahil alam mong wala siyang magandang ginawa, wala siyang maidudulot. Only time will tell kung ano ang ginawa niya sa bayan natin. Yes, maybe now he is in control, in power. Pero darating ang panahon. Tingnan niyo si Torre. Ano nangyari? Diba? Tingnan niyo si Romualdez. Ano nangyari? Madam, for your information, yan din ang ending ni Marcos. Mas matindi pa ang lalagpag. Di ko tuloy masabi. Lalagapak niyan. Pagdating ng panahon. Di ba? Pagkatapos ng kanyang presidency, siguradong isang katerbang kaso, isang katerbang kung ano-ano mapupunta dyan sa mama na yan. At masasabi at masusulat yan sa kasaysayan na ikaw ang kanyang attack dog. Darating ang panahon, tinan mo. Baka maniwala ka sa akin, darating ang panahon pagsisisihan mo yung desisyon mo. Muli namang lilipad pa Japan si VP Sara mamayang gabi para sa 2-day rally doon ng mga Pinoy. Nagbabalita. Bakit? Vice President siya ng lahat eh. Hindi lang naman ng mga Pilipino dito. Bakit ba?